So, for today's merienda, magpapakulo tayo ng water. Yes, water lang po ang aming merienda. No, Dwight? Joke. So, ito yung mga ingredients natin. Hindi ko pala napakita dyan yung isang pack ng swak. So, ang aking flour dyan is 400 grams. Yung malaki. Yung dalawa yung laman. So, 400 grams yan. Tig 200 grams ang isang plastic. So, naglagay ako dyan ng 1 tablespoon ng baking powder and then mix. Maglalagay din tayo ng 2 eggs, pwedeng large egg, pwedeng medium egg, dalawa. And double check also na hindi bugok ang itlog. After that, maglalagay tayo ng 1/3 cup ng oil mix and then 1 cup ng water. Sa water, kailangan itansya muna natin, huwag natin ibuhos lahat para hindi siya malabnaw or hindi siya malapot. Since maglalagay tayo ng isang pack ng swak, maglalagay ako ng another 1/2 ng water. So again, i-double check niyo ulit, hindi siya sobrang lapot at hindi siya sobrang malabnaw. So after nyo siya nilang ma-mix lahat-lahat, isasala nyo muna. Siyempre may mga buo-buo pa yan. Isinala ko siya ng twice. So ayun lang yung mga nakuha kong lagayan. Pasensya naman kayo. And then, ito yung first sala ko. Yan, makikita niyo na may buo-buo pa siya. And then, isasala ko ulit siya ng pangalawa. Once na sumot na yung inyong ingredients, dito naman tayo sa cheese. Sa cheese naman, makikita niyo yung kutsilyo ko dyan is may plastic. Why? Para pag maghihiwa tayo ng cheese, hindi siya kumapit sa kutsilyo. Diretso na siya mahihiwa. And then, sa mga sizes ng cheese na ginawa ko is pahaba for the toppings and then square para sa gitna nung puto. Ayan, makikita nyo meron tayong pahaba at meron tayong pa-square. And then after that, ilalagay na natin yung mixture. Ayan. And make sure pala na ang inyong water is kumukulo na bago nyo siya ilagay. Alright? And then, pakukulaan natin siya ng 7 minutes and make sure na may tela kayo sa ibabaw para hindi siya tumulo or hindi matuluan ng water ang inyong puto. And then after that, naglagay ako ng cheese at pinakuuluan ko siya ulit ng 2 to 3 minutes or depende sa inyo kung ano, at least 4 minutes lang ganun para at least mag-melt siya. So, ito yung mga batch na nagawa ko na hindi ko na siya pinahaba na sobra. So, pag pinalamig niyo siya, ganyan ang ganyan kung paano siya tanggalin. Hindi siya mahirap tanggalin or may gagamitin pa kayong kutsara. So, hindi siya ganun katamis at sakto lang yung lasa niya. May cheese sa loob and may cheese sa taas. So, kape tayo guys!